Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Ako ay tubong Maynila. Para sa isang lumaki sa modernong panahon, ay hindi na nakakapagtaka na tinatawanan ko lang ang mga kwentong aswang. Para sa akin, ito ay isang napakalaking katang-isip lamang. Subalit, nang mapadpad ako sa unang pagkakataon sa lugar ng aking lolo, ay dito ko nadiskubre ang isang kwento na nakakubli lamang sa mga tao at naging bahagi na ng pagbabago sa lugar ng Marihatag. Hindi ko sana malalaman ang isang kwento kung hindi ko tinanong ang aking lolo tungkol sa kanyang kwintas na sinasabi niya na isa raw itong mutya. Si Lolo Maing ay mayigit 80 anyos na, ngunit bakas pa rin dito ang pagiging malakas at mabilis na kumilos. Para bang hindi akma sa kanyang edad kung ito ay gumalaw. Ayon sa kanya, naging ganito pa rin daw siya dahil sa mutya niyang tangan. At sa oras na bibitawan niya na ang mutya, ay asahan ko daw ang panghihina ng kanyang katawan. Lalo pa na dumaan ito sa hindi mabilang na labanan sa kontra ng mga nilalang ng dilim. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1969 sa lugar ng Marihatag, Surigao del Sur. Sa panahong ito ay kasagsagan ng mga kababalaghan sa lugar ng Marihatag. Hindi na rin agad nagtitiwala ang mga tao sa mga dayo ng lugar, lalo na sa panahon ng kapiestahan. Naglipa na rin kasi ang mga manlalason, maging ang barang, at kahit mismo ang mga dayo ay nagsasagawa rin ng panlalason at pangkukulam. May bantog na albularya na naging sumpungan ng karamihan sa bayan. Itago natin ito sa pangalang Milagros. Isang babae na nasa linya 50 na ang edad. Lingid sa kaalaman ng lahat, itong si Milagros ay isa ding aswang. Bagamat kasapi siya ng mga nilalang ng dilim, kahit minsan ay hindi pa ito pumaslang ng tao. Para kay Milagros, isang sumpa ang pagiging aswang nito. Napakataliwas ng kanyang paniniwala kumpara sa kanyang lahing pinagmulan. Ito rin ang dahilan kung bakit siya lumayo sa pamilya at namuhay mag-isa, upang kahit papaano ay mabawasan ang kasalanan sa pagiging aswang. Ay pinag-aralan ni Milagros ang karunungan ng kanan. Noong una ay hindi ito naging madali para sa kanya. Marahil na rin siguro hindi naman niya niyakap ang pagiging aswang, ay nakamit niya rin at natutunan ang pagiging isang manggagamot. Kontento na sa simpleng buhay itong si Milagros. Tanging hiling na lamang niya ay tuluyang mawaksi sa kanyang pagkatao ang sumpa na meron siya simula pa noong ipinanganak. Nakihalubilo sa tao, namumuhay kasama ang mga tao, at kahit ang pagsisimba ay nagagawa rin ni Milagros. Maliban na lamang sa pagtikim sa mga pagkaing may asin at ang mabasbasan ng banal na tubig. Sa katunayan, halos araw-araw ang pagdarasal niya sa Diyos Ama. Humingi ng tawad at nagpapasalamat sa lahat. Sa haba ng panahon na inalay ang buhay sa mabuting landas, alam pa rin ni Milagros na
isa pa rin siyang aswang. Sa kadahilan ng naaamoy niya ang bango ng sanggol na nasa sinapupunan pa. Nararamdaman niya ang kapwa aswang at mas lalong nararamdaman niya ang mga bagay na pangontra laban sa mga katulad niyang aswang. Sa lahat ng tao sa lugar ay may kaisa-isang nilalang na nakakaalam sa tunay na pagkatao nitong si Milagros. Walang iba kundi ang antingerong itago natin sa pangalang si Maeng. Si Maeng ay taga-ibang bayan na sakop pa rin ng Surigao del Sur. Isang araw, habang sakay ng kalabaw itong si Maeng, ay nakasalubong niya itong si Milagros. Hindi pa sila magkakilala sa isa't isa ng mga sandaling ito. Parehong nagpapakiramdaman ang dalawa habang papalapit na sa isa't isa. Inunahan na ni Milagros na magsalita at tinanong kung bakit titig na titig ang lalaki sa kanya. Hindi naman nagpatinag itong si Maeng at dinerecho na niya sa pagkompronta itong si Milagros. Akmang susunggaban na ni Maeng ang babae nang bigla itong lumundag at nahawakan ito sa liig. Kung masama akong nilalang, tiyak na ang kamatayan mo ngayon, estranghero. Sambit dito ni Milagros habang nakadagan ito kay Maeng. Tumayo ang babae at inabot ang kamay sa lalaking nakahiga sa lupa. Doon inamin ni Milagros na tama ang hinala ng lalaki na isa siyang aswang. Subalit, kilala siya sa lugar bilang manggagamot. Batid rin naman ni Maeng na kahit negatibong enerhiya ang meron itong si Milagros, ay ramdam naman ito na hindi ito masamang tao. Samantala, sa paglipas ng panahon, ay iba't ibang uri ng suliranin ang tinutugon ng mga parokyano ng albularyang aswang. May buntis na sumasangguni dahil inaaswang daw siya. Malaking hamon iyon para kay Milagros dahil animoy may nakahandang napakasarap na pagkain sa kanyang harapan. Subalit, pilit niya itong nilalabanan. Hindi siya nagbibigay ng mga bagay na pangontra, bagkus pinapayuhan niya ang parokyano kung paano ito kunin at gagawin ang pangontra. Hindi madali para sa isang aswang na ibahagi ang pangontra laban sa katulad niya. Kalimitan din ng kanyang mga pasyente ay biktima ng barang at lason. Laking pasalamat ni Milagros dahil wala pa ni isa niyang kamag-anak ang nakatunton sa kanya. Masaya ito na nakakatulong sa mga tao, ngunit kaakibat din ito ang pangamba na maaaring isa sa mga aswang na gumagambala sa kanyang pasyente ay kamag-anak niya. Kahit masakit sa mga mata ni Milagros ay meron siyang imahe ng krus sa mismong loob ng kanyang bahay, bilang patunay na sumasampalataya siya sa mortal na kaaway ng kanyang lahi. Ganun na lamang kalaki ang paghahangad ng albularya na mawala sa kanya ang pagiging isang aswang. Sa katunayan, ilang beses na rin siyang tumikim ng asin at tanging pagkapaso lang ang kanyang nakamit. Minsan isang araw, may napansin siya sa isa sa kanyang mga pasyente. May babaeng nakasuot ng purong itim na bestida. Nakabalabal din ito at nakayuko kaya hindi niya masipat ang kabuuan ng itsura nito. Base sa balat nito, ay kaedaran lamang niya ang naturang babae. At kahit na nakakubli ang itsura nito, hindi naman naikubli ng babae kay Milagros
ang tunay nitong anyo. Isang aswang ang babaeng iyon. Sanay na si Milagros sa paminsan-minsan ay may mga aswang na nagkukunwaring pasyente. Ang tanging hangad nito ay gagawing kakampi itong si Milagros sa mga binabalak nito, ngunit walang ibang kahihinatnan ang ganoong tagpo dahil hindi na pinapatagal ng albularya ang buhay ng sino mang aswang na lalapit sa kanya. Kahit mas nauna pa ang babae kesa sa dalawang nakasunod sa pila ay nagpapaubaya ito hanggang siya na lamang ang natira. Tumayo ito at tumapat kay Milagros. Nakayuko pa rin ang babae hanggang sa nagsalita na itong si Milagros. Ano na naman ang nais mong mangyari? Binabalaan kita. Hindi mo ko katulad. Wika dito ni Milagros. Ngumisi lamang ang babae at dahang-dahang inangat ang mukha nito. Laking gulat na lamang ni Milagros dahil ang kanyang nasa harapan ay ang kanyang pinsan na itago natin sa pangalang si Minerva. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako natunton? Gulat na tanong ng albularya. Pinsan, hindi mo man lang ba ako aalukin ng may inom? O di kaya'y makakain ng sariwang atay? Tugon ni Minerva na may garalgal na boses. Tumayo ang albularya at agad pinalayas ang pinsang aswang. Paulit-ulit niya itong itinaboy at pinagmumura, subalit tanging pagngisi lang ang tugon nito sa kanya. Napakasama talaga ng ugali mo, Milagros. Iniwan mo na nga kami. Pinagkanulo mo pa kami sa mga antingero. Mula sa mahina hanggang sa galit na boses ni Minerva. Aminado itong si Milagros na iniwan niya ang kanyang buong angkan. Ngunit kahit minsan ay hindi na siya nakialam sa mga ito, lalo na ang ipinagkanulo sa mga antingero. Pinabulaanan naman ito ni Milagros, ngunit sarado na ang utak nito at nag-iwan pa ito ng isang pagbabanta. Humanda ka, Milagros, dahil hindi ka na namin sasantuhin. Sambit dito ni Minerva at agad itong tumayo. Tumakbo at mabilis na lumundag sa bintana na agad rin naman naging isang uwak at tuluyan na itong lumipad. Napasunod itong si Milagros at sa bintana na lamang tinatanaw ang papalayong isang uwak. Inaasahan niya na balang araw ay matatagpuan rin siya ng kanyang mga kalahi, ngulit laking pagtataka nito dahil pinagbibintangan siya sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. Dahil sa pangyayari, inihanda na ni Milagros ang kanyang sarili sa darating na mga engkwentro laban sa mismong sarili niyang angkan. Napapikit na lamang ang albularya dahil dumating na ang pinakatatakutan niyang araw. Wala nang pagpipilian pa itong si Milagros kundi humingi ng tulong kay Maeng. Ayaw man niyang gawin ang pagpapalit anyo. Ito lang ang paraan upang mapabilis ang pagdating niya sa kinaroroonan ng kaibigang antingero. Tumingin muna sa krus itong si Milagros at humingi ito ng tawad dahil gagamitin na naman niya ang kakayahan ng isang aswang sa mga sandaling ito. Isinara ni Milagros ang buong bahay at nagtungo ito sa likod. Sumuot si Milagros sa kakahuyan at mula doon ay lumabas ang isang uwak at matayog na itong lumipad. Ilang metro mula sa bahay ni Maeng ay lumapag ang uwak na
agarang naging hugis tao. Katulad ng dati, napakahirap sa isang aswang na lumapit ng gusto sa bahay ng isang antingero. Sinipat niya muna kung may tao ba sa loob nito at agad tinawag niya ang kaibigan nang makita niya itong lumabas sa pinto at nagkape sa labas ng bahay. Napatanaw naman sa kanya itong si Maeng. Nag-usal ito at sumenyas na kay Milagros. Hudyat ito na maaari na siyang lumapit sa bawat pagbisita ni Milagros sa bahay ng antingero ay kinakailangan na ibaba nito lahat ng poder at depensa ng bahay upang mabigyan daan ang kaibigang aswang. Alam ni Maeng na may matinding pangangailangan si Milagros dahil hindi naman ito nagpupunta sa bahay niya kung simpleng pagbisita lang ang gagawin. Kumuha muna ng isa pang tasa ng kape itong si Maeng at nag-umpisa na sa pagkwento ang albularya. Ayon sa antingero, hindi madali ang kinakaharap ni Milagros sa ngayon dahil isang buong angkan ng bangkilan ang mga kalaban nito. Napatitig si Maeng kay Milagros at ito'y napangiti. Sa pagkakaalam kasi ni Maeng, si Milagros ang pinakaunang anak ng pinuno ng mga bangkilan at siya ang nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Panigurado, mag-aalangan sila na kalabanin ka dahil alam nila ang taglay mo. Wika dito ni Maeng. Pero Maeng, alam mo na hindi sanay ang katawan ko sa pagiging aswang. Panigurado, isa na lamang akong pangkaraniwang na bangkilan. Pag-aalala dito ni Milagros. Pangkaraniwan man o hindi, isa ka pa ring bangkilan. Ang lalakas kaya ng mga demonyong yan. Agad na patingin itong si Maeng sa kanyang katabi at humingi ito ng pasensya. Tama ka naman talaga, Maeng. Mga demonyo talaga kami. Sambit dito ni Milagros. Upang maiba ang usapan, ay nagsabi na lamang itong si Maeng na kung alanganin siya sa pagiging aswang, ang pagiging albularya niya ang gagamitin na panlaban sa kanyang mga kalahi. Matapos na pagplanuhan ang gagawin, ay bumalik na sa bahay itong si Milagros. Pagsapit ng gabi, ay matyagang nag-abang ang albularya sa pagdating ng kanyang mga kalahi. Hawak niya ang nag-iisang itak. Ayaw niyang saktan ang sariling kadugo ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Para kay Milagros, isang pagkakamali ang mabuhay sa mundo bilang isang aswang. Pero hanggat sa kaya niya, ay itataboy lamang niya ang mga ito. Makalipas pa ang ilang oras ay may dumating na dalawang nilalang sa labas ng bahay ni Milagros. Sina Minerva at Alicia. Ilang saglit pa, binuksan niya na ang pintuan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong dito ni Milagros. Nandito kami upang samahan ka na bumalik sa ating angkan. Wika dito ni Alicia. Mabubura ang kasalanan mo sa ating angkan kapag bumalik ka na sa aming piling. Sambit naman ni Minerva. Unang-una, wala akong kasalanan. Hindi ko kayo ipinagkanulo sa mga antingero at mas nanaisin ko pang mamatay kaysa bumalik at makiayon sa mga demonyong katulad nyo. Matapang na tugon naman dito ng albularya. Umangil ang dalawa
sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala na ang nag-iisang pinuno ay tuluyan ng iwinakse ang sariling dugo at laman. Ito ay labis na paglabag sa paniniwala ng mga bangkilan. Inilahad din ni Milagros na simula noong umalis siya sa kanilang angkan ay tinalikuran niya na ang mga batas at paniniwala ng mga bangkilan. Nais niyang mamuhay ng normal bilang tao at hindi nananakit, lalo na ang kumakain ng kapwa-tao. Nahihibang ka na talaga, Milagros. Binigyan ka na namin ng pagkakataon. Ngunit nagmamatigas ka pa. Galit na sambit dito ni Minerva. Dahil sa buo na ang loob ni Milagros na itakwil ang sariling angkan, ay nagdeklara na ng digmaan itong si Minerva laban kay Milagros. Pumorma ng pag-atake ang dalawa. Inilabas naman ng albularya ang kanyang itak. Hudyat na nais din ito na makidigma na rin. Akmang lulundag na itong si Alicia patungo kay Milagros. Isang tigal po naman ang tumama dito na agarang ikinabagsak nito sa lupa. Paglingon ni Minerva sa direksyong iyon ay isang lalaki ang nakita niya. Isang antingero. Aswang ka talaga, Milagros. Dahil napakatuso mo. Gumamit ka pa talaga ng isang antingero. Sambit dito ni Minerva. Naglakad itong si Minerva patungo sa lalaki, subalit hinarang siya ni Milagros at agad sinampal ng malakas. Tumilapon itong si Minerva at hindi makapaniwala sa lakas ng babae. Ako pa rin ang pinakamalakas sa ating angkan, Minerva. Kung ayaw niyong maagnas, umalis na kayo. Pagtataboy dito ni Milagros. Dali-dali naman na bumangon itong si Minerva at pinuntahan si Alicia. Tara na, Alicia. At eto ang tatandaan mo, Milagros. Hindi pa tayo tapos. Sambulat ni Minerva at tuluyan na rin itong umalis kasama itong si Alicia. Napabuntong hininga na lamang ang albularya. Sa katunayan, ayaw niya talagang saktan ang dalawa dahil kahit papaano ay kadugo niya pa rin ang mga ito. Sabi ko na nga ba hindi mo man gawi ang pagiging aswang. Lalabas at lalabas pa rin talaga ang tunay mong kakayahan, Milagros. Wika dito ni Maeng na papalapit na rin sa kanya. Inalam din ng antingero kung ano niya ang dalawang aswang. Ayon naman kay Milagros, si Minerva ay nakakatandang kapatid ni Alicia. Mga anak ito ng kapatid ng kanyang ina na nagnanais na maging pinuno ng kanilang angkan. Nais din ng magkapatid na mawala na sa landas nila itong si Milagros upang si Minerva na ang magiging supremo ng mga bangkilan. Pero wala naman pakialam itong si Milagros kung sino ang magiging susunod sa kanyang ina bilang pinuno o supremo ng kanilang angkan. Sa paglalarawan ni Milagros sa kanyang ina, isa itong malupit at mabangis na bangkilan. Sa lahing bangkilan ay mga babae ang nangingibabaw kumpara sa mga kalalakihan. Wala naman kasing bangkilan na lalaki. Nakikipanig lang ang mga babae sa ibang uri ng aswang, lalo na ang gabunan upang
magsilang ng isang anak na malakas na uri at ang ama ni Milagros ay isang gabunan. Sa makatuwid, dugong bangkilan at gabunan ang nananalaytay kay Milagros. Samantala, nagtagumpay ang plano nila Milagros at Maeng ng gabing iyon. Bago gumabi ay nakaabang na itong si Maeng sa isang puno na abot tanaw ang bahay ni Milagros. Kaya agad siyang nakaresponde sa pagdating ng dalawang aswang. Kung nagtagumpay man sila ngayon, tiyak magiging maingat na ang mga kalahi ni Milagros sa susunod nitong pag-atake. Lumipas na rin ang ilang gabi na wala nang paramdam pa ang mga aswang. Kaya naman mas minabuti na lamang ni Maeng na hindi na muna mag-abang tuwing gabi sa labas ng bahay ni Milagros. Kahit papaano ay may mga kababayan din itong pinoprotektahan. Gayunpaman ay bumalik na sa normal ang buhay ni Milagros. Patuloy pa rin siyang nanggagamot sa mga pasyente na halos araw-araw ay pinupuntahan ito. Bukod sa panggagamot ay may mga taniman ng gulay itong si Milagros. Ito ang nagsisilbing hanap buhay niya dahil hindi naman siya nagpapabayad sa kanyang serbisyo bilang manggagamot. Isang araw, may dinalang pasyente sa bahay ni Milagros. Ito ay nakakarga sa kangga ng kalabaw dahil hindi na ito makabangon at makatayo. Biktima ito ng isang barang. Habang may ginagamot pa itong si Milagros, naagaw ang kanyang atensyon sa pagdating ng biktima dahil sa mga naging reaksyon ng iba pang mga pasyente. Nagdulot ito ng labis na pagkaawa dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng babae na binarang. Nang matapos ang gamutan ay ang kasunod na pasyente na mismo ang nag-abiso na mas mabuting unahin na muna ang bagong dating dahil tila hindi na ito magtatagal pa at kailangan na agad itong magamot. Tumambad sa albularya ang nakakapanglumong sitwasyon ng babae. Hindi makapaniwala itong si Milagros sa labis na sinapit nito. Sa dami ng kanyang pasyenteng binarang, isa ito sa pinakamatindi. Halos nabalot na ang katawan nito ng mga sugat at tila nagnanana pa. Nangangamoy bulok na rin ito na kahit siya na isang aswang ay halos bumaliktad ang sikmura. Nang hinawakan nito ang pulso ay sobrang hina na. Agad pinapasok sa loob ng bahay. Pero sa totoo, hindi alam ni Milagros kung kaya pa ba niyang gamutin ang ganoon kalala na pasyente. May dalawang paraan upang talunin ang sumpa ng barang. Sa espiritual na kumbate o sa pisikal. Sinubukan ni Milagros na pasukin ang wisyo ng mambabarang ngunit malakas ang poder nito. Kaya ginamot niya muna ang pisikal na katawan ng babae. Lahat sinubukan na ni Milagros. Ngunit tanging pagpapabagal sa sumpa ang nakayanan lamang niya. Kahit ang insektong ginamit sa barang ay hindi niya kayang palabasin. Kumapit na kasi ito ng gusto sa katawan ng biktima. Maaaring mga dating mambabarang na pinatawad ni Milagros ang gumawa nito. Bilang isa rin sa mga gumagamit ng kaliwa, naniniwala si Milagros na kagaya niya
ay may natitirang kabutihan pa sa puso ang mga mambabarang. Kaya binigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon. Lumabas ng silid ang albularya at tinanong ang mag-anak ng biktima kung kilala ba nila ang nambarang sa biktima. Malaki ang hinala ng mga ito na si Belinda ang may gawa. Medyo napaisip pa itong si Milagros at inalala ang mga mambabarang na nakaharap niya dati. Ilang minuto pa ay naalala niya ang mambabarang na si Belinda na gumagamit ng isang insektong gagamba. Inabisuhan muna ni Milagros ang iba pang mga pasyente na kung maaari ay bumalik na lamang kinabukasan. Kahit papaano ay naintindihan naman ito ng mga parokyano ng albularya. Binilinan naman ni Milagros ang mag-anak na samahan muna ang biktima at palitan agad ang insenso kapag naubos na ito. Nagpaalam ang albularya na aalis muna. Hayop ka, Belinda. Sana pinatay na lang kita noon pa. Gigil na wika sa kanyang sarili. 2:00 ng hapon. Tirik na tirik ang araw. Lumapag ang malaking ibon sa sanga ng puno malapit sa bahay ni Belinda. Ang ibon na iyon ay gumawa ng ingay, dahilan upang lumabas ng bahay itong si Belinda. Lumayas kang ibon ka, kung ayaw mong ihawin kita. Pagtataboy nito. Imbis na lumipad ay bumaba sa sanga ang malaking ibon at bago pa man ito makaapak ay nagpalit anyo bilang si Milagros. Nanlaki na lamang ang mga mata ng mambabarang. Sa pagkakaalam niya ay isang albularya lamang itong si Milagros. Ngunit ang tumambad sa kanya ay isang galit na babae na mula sa isang anyong ibon. Isa lang ang ibig sabihin sa nakita ni Belinda. Aswang ka, Milagros? Gulat na wika dito ng mambabarang. Bangkilan. Isa kong bangkilan. At narito ko upang tutuluyan na kitang demonyo ka. Sambit dito ni Milagros. Agad namang nagbitaw ng tigalpo itong si Belinda pero hinawi lang ito ni Milagros. Pumasok ng bahay si Belinda at nagsara ng pintuan. Napapaatras ang kalaban hanggang sa nawasak ang pinto nito. Bumulaga sa kanya ang anyong aswang na si Milagros. Mabilis nitong nalapitan ang mambabarang. At agad niya nga itong itinulak, dahilan upang tumilapon ito at lumagapak sa mga kagamitan nito. Walang awang pinaghahagis ni Milagros ang mambabarang. Tila ang matagal na nagkukubling kalupitan nito ay lumabas na ng mga oras niyon. Nagmamakaawa na ng gusto itong si Belinda. Bakit, Belinda? Naawa ka ba sa mga biniktima mo? Akala ko tutuparin mo ang pangako mo noon na magbabago ka na. Wika dito ni Milagros. Maawa ka sa akin, Milagros. Kung papayag ka, maaari tayong magsama. Mas lalakas ang puwersa natin. Pakiusap dito ni Belinda. Hindi ako katulad mo. Galit na tugon ng aswang. Dahil sa alok na iyon ni Belinda, ay mas tumindi pa ang galit ng bangkilan. Muli niyang sinugod itong si Belinda
hanggang sa itinarak nito ang matatalas na kuko sa dibdib ng biktima. Kasunod nito ay ang pagdukot ng puso ni Belinda. Bumagsak ang mambabarang at nawalan na ng buhay. Nasa kamay na ngayon ng bangkilan ang mainit-init pa na laman loob na nababalot ng sariwang dugo. Tila nang ibabaw ang pagiging aswang ni Milagros ng mga sandaling iyon. Titig na titig at takam na takam ang babaeng bangkilan sa kanyang hawak. Gumalaw ang kanyang sikmura at nakadama ng matinding uhaw at gutom na tanging ang makapapawi ay ang laman loob ng tao na nasa kanyang kamay. Nawala na sa katinoan itong si Milagros dahil sa temptasyon at likas na pagkain ng mga aswang. "Milagros, itapon mo yan!" sigaw dito ni Maeng. Animoy nagising itong si Milagros sa pagkakatulog nang marinig ang sigaw ng kaibigan. Agad niyang itinapon ang laman loob at napatingin ito sa antingero. Nakaramdam ng pagkahiya sa kanyang sarili itong si Milagros. Agad itong tumakbo, binangga ang dingding at nagpalit anyo bilang ibon at lumipad sa loob ng gubat. Bilang parusa sa kanyang sarili ay ibinabangga niya ang sarili sa mga puno at sanga hanggang sa bumagsak ang ibon at sa lupa naging si Milagros. Napaiyak na lamang siya dahil napagtanto niya na hindi pa pala niya tuluyang maiiwasan ang pagiging aswang na hayok sa laman ng tao. Kahit kailan, ang aswang ay isa pa ring aswang. Makalipas ang ilang minuto ay naalala nito na may pasyente pa pala siyang naiwan sa bahay. Pinilit ni Milagros na maging maayos ang kanyang itsura bago humarap sa mga taong naghihintay sa kanya. Sa pagpasok nito sa silid ay nadatnan niyang nakaupo na ang babaeng biktima. Napangiti na lamang itong si Milagros dahil may nailigtas na naman siyang buhay. Subalit ang kapalit ay ang realidad na hindi pa rin niya tuluyang napangingibabawan ang pagiging isang aswang. Kung hindi dahil kay Maeng, malamang sa malamang ay nakakatikim na siya ng laman loob ng isang tao. Samantala, sobra-sobrang pasasalamat ang tugon ng biktima at ang pamilya nito sa ginawa ni Milagros. Buong akala ng mga ito ay tuluyan ng mawawala sa kanila ang kapamilya. Pagkaalis ng mga panauhin ay dumating naman itong si Maeng. Napaupo na lamang si Milagros dahil sa kanyang kahihiyan. Sinabihan naman siya ni Maeng na hindi siya dapat mahiya dahil natural naman sa isang katulad niya ang magkaroon ng pagnanasa sa mga bagay na iyon. Pero para kay Milagros ay hindi pa rin sapat ang pananampalataya niya sa Diyos Ama upang mabago siya ng tuluyan. Milagros, hindi mo kailangan maging iba upang magpakita ng kabutihan sa tao. Wika dito ni Maeng. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Milagros. Napakalaking bagay sa kanya na may nag-iisang kakampi sa buhay. Sumusuporta at higit sa lahat, nagtiwala sa kanya sa kabila kung anuman ang meron sa kanyang tunay na pagkatao. Si Maeng ay mas bata ng 10 taon kay Milagros. Mag-isa sa buhay dahil
maagang naulila. Namatay ang mga magulang dahil naabutan ng bagyo sa karagatan. Bilang isang antingero, hindi niya nagawang mailigtas ang pamilya sa natural na sakuna. Masakit pero kailangan tanggapin ang katotohanan. Bagamat ganoon ang nangyari sa kanya, ay nananatiling positibo itong si Maeng sa lahat ng bagay. Tangan ni Maeng ang mutya ng tuyom na ang pinakamalakas na kakayahan nito ay kayang ibalik sa kalaban ang pag-atake ng 10 beses at higit pa. Hindi man normal pero naging kakampi niya ang isang bangkilan sa pakikipaglaban sa mga kasamaan. At dahil nga dito ay binalikan si Maeng ng mga bangkilan na minsang tinalo nito. Habang nagdadasal ang antingero bago matulog ay naramdaman niya ang presensyang katulad kay Milagros. Kaya tumayo mula sa pagkakaluhod ang antingero. Akmang bubuksan niya na ang pinto nang may naamoy siyang isang mabaho. At hindi iyon si Milagros. Kaya naman sumandal na lang muna sa dingding itong si Maeng at pinakikiramdamang mabuti ang mga nilalang sa loob. Kahit papaano ay hindi madali na malapitan ng mga masasamang nilalang itong si Maeng dahil sa depensa nito na nakakalat sa paligid ng bahay. Kung sa bagay ay inasahan na ito ni Maeng, sinilip ng antingero ang mga nilalang sa labas. Hirap man ito dahil sa napakadilim. Kahit papaano ay may naaaninag siya sa labas. Tansya niya na nasa 4 ang bilang ng mga nasa labas. Umaaligid lang ito sa labas ngunit ramdam ni Maeng na nag-oorasyon ang mga ito upang malabanan ang mga pangontra na kanyang ginawa. At bago pa man masira ng mga ito ang kanyang depensa ay uunahan niya na ang mga aswang. Lumabas mula sa likuran ng bahay ang antingero at doon niya sinindihan ang gasera na nasa bote at inihagis sa kinaroroonan ng mga nilalang. Lumikha ito ng apoy at doon nasipat niya sina Minerva at Alicia na may kasamang 2 lalaki na abwak. Hindi na nag-atubili ang 2 bangkilan. Agad inilabas ng mga ito ang kanilang mga malalapad na pakpak. Hudyat na handa na itong makipaglaban. Batid ng antingero na hindi nakakalapit ng kanyang bakuran ang mga nilalang hanggang sa nasipat niya ang bahagi ng lupa na animoy gumagalaw na parang umaalon. Alam niya na nasa ilalim ang mga abwak. Hinayaan lang ito ni Maeng na makapasok. Wag kayong pumasok. Sigaw dito ni Minerva. Pag-ahon ng 2 abwak sa lupa at aatakihin na itong si Maeng ay hindi man lang umilag ang antingero at ngumisi pa ito. Biglang nanigas ang mga ito at tanging mata na lamang ang nagawang pagalawin. Agad naman inundayan ni Maeng ng taga ang mga leeg ng kalaban at matinding paghiyaw na lamang ang nagawa ng 2 babaeng bangkilan. Gumulong ang ulo ng mga abwak sa lupa na naging dahilan sa pagbawala ng mga bangkilan. Napagtanto ni Maeng na mga asawa pala ng 2 ang mga abwak na nakahandusay na sa lupa at wala ng buhay. Lumabas ka dito, antingero.
Magkakamatayan tayo. Galit na naghahamon itong si Minerva. Panay-angil na lamang ang mga ito. Subalit, pinagtatawanan lang sila ng antingero. Ilang saglit pa ay napansin niya na nag-uusal ng pangontra itong si Alicia. Agad naman nagpakawala ng tigalpo ang antingero dahilan upang tumilapon itong si Alicia. Gumanti rin ng tigalpo itong si Minerva. Ngunit sa pagsalag ni Maeng ay sumambalik kay Minerva ang tigalpo nito at napaangil ito sa tindi ng balik ng kanyang sariling pag-atake. Minerva, mutya ng tuyo mang tangan ng taong yan. Wika dito ni Alicia. Sumenyas naman itong si Maeng na pinapalapit nito ang dalawang aswang na labis naman na ikinagalit ng dalawa. Hanggang sa dahang-dahang umatras ang dalawang aswang at nagkubli ito sa dilim. Nasa utak na ni Maeng na may gagawin ang dalawa upang tuluyang makapasok sa kanyang bakuran. Kaya naman itinaas na ni Maeng ang depensa sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang minuto ay may bumagsak sa kanyang bubong na agad ikinawasak nito. Tumambad kay Maeng itong si Minerva na mas iba na ang anyo kumpara kanina. Tila inilabas na nito ang kanyang pinakamalakas na anyo. Nakadapa na ito sa bubong habang nakabuka na ang mas malapad na mga pakpak na nag-iba na rin ang itsura. Laking gulat naman ni Maeng dahil papaano nalabanan ni Minerva ang kanyang depensa na itinaas pa niya ng gusto. Habang abala sa pakikipagbuno itong si Maeng ay nag-uusal naman ng pangsira sa depensa itong si Alicia. Hirap na makaganti itong si Maeng sa babaeng may pakpak na umaatake mula sa taas. Sa pagsipat niya naman kay Alicia ay unti-unti na itong lumalapit habang patuloy sa pag-uusal. Konti na lang ay tuluyan ng masisira ang depensa nito sa paligid. Samantala, hindi naman mapakali itong si Milagros. Ilang linggo na rin kasi na walang paramdam ang mga kalahi niya. Lumabas ito ng bahay at tumungo sa kanyang mga pananim upang magpahangin. Inaalala rin niya ang sinabi ni Maeng na nagpapagaan sa kanyang loob. Hanggang sa may tila gumuhit sa hinuwa ng bangkilan at bigla itong kinutuban. Tila ba may boses na nagsasabing kailangan niyang puntahan itong si Maeng. Agad naman tumakbo ng mabilis itong si Milagros hanggang sa naging ibon na ito at tumungo sa lokasyon ng kanyang kaibigan. Habang papalapit na itong si Milagros ay may malakas na negatibong enerhiya siyang naramdaman hanggang sa nasipat niya itong si Minerva na inaatake si Maeng. Mula sa pagiging ibon ay naging aswang na itong si Milagros na agad bumulusok pababa at biglang hinagupit itong si Minerva. Nagpagulong-gulong ang dalawang aswang sa lupa na umabot sa halos 20 metro. Naging pagkakataon naman iyon ni Maeng na atakihin itong si Alicia. Hanggang sa naitaboy niya palayo ang aswang, samantala nagharap na sina Minerva at Milagros. Nagpangbuno ang mga aswang na animoy mga tigre sa gubat na naglalaban. Pilit naman na sinipat ng antingero
ang paglalaban ng dalawa. Sa bilis ng mga ito ay halos walang masilayan itong si Maeng. Bago ko tuluyang makalimutan na kadugo kita, Minerva, umalis na kayo. Galit na banta dito ni Milagros, habang si Minerva ay namimilipit na sa sakit ng tagiliran. Bali na rin ang isang pakpak nito. Dumating naman itong si Alicia at hinila ang kapatid na hirap nang makatayo. Ibinuka ni Alicia ang pakpak at lumipad ito habang bitbit itong si Minerva. Agad namang nilapitan ni Milagros itong si Maeng. May iilang galos at sugat ito, ngunit may gamot naman daw siya sa mga ito. Ayon naman kay Milagros ay kaya ng bangkila na kontrahin ang depensa ng antingero matapos nila itong mapag-aralan sa maikling panahon. Bakit ikaw hindi mo kinokontra ang depensa ko? Tanong dito ni Maeng. Alam ko naman na kusa mong ibinababa para sa akin, di ba? Tugon dito ni Milagros. Matapos ang labanan ay nagkape na lang ang magkaibigan na nakaupo sa labas habang tinitingnan ang nawasak na bahay ng antingero. Dahil sa nangyari, nararamdaman na ni Milagros ang parating na mas malaking labanan. Habang nagkikwento itong si Maeng sa nangyaring sagupaan ay iba naman ang tumatakbo sa utak ni Milagros. Hindi maaaring mawalan ng antingero ang lugar. Sa muling pag-atake ng mga bangkilan ay sisiguraduhin ng mga ito na mapapatay na nila itong si Maeng. Kaya bago pa man nila ito magawa ay uunahan na sila ni Milagros. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumasok na ng simbahan itong si Milagros. Alam niya na walang karapatan ang isang demonyo na kagaya niya na humingi ng gabay sa Diyos Ama. Panginoon ko, patawarin mo ko sa aking mga pagkakasala. Isa akong kampon ng dilim. Pero sana, pagbigyan niyo ko sa aking hiling. Lalabanan ko ang aking angkan para sa kaayusan ng lahat. Huwag niyo rin pong hahayaan na mapahamak itong si Maeng. Taimtim na dasal dito ni Milagros. Susugod si Milagros sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. 2 gabi pa ang hinintay niya para sa sandaling iyon. Naglakad ang babaeng albularya patungo sa isang patag na lupain. Dinama niya ang kalakasan na nakukuha mula sa haring buwan. Buong-buo na tinanggap ni Milagros ang umaapaw na kapangyarihan mula sa kadiliman. Unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Naging kulay itim na ito. Tumubo na rin ang 2 pangil mula sa kanyang mga ngipin. Kumapal ang buto sa noo at kumulubot ang balat. Humaba ang mga may itim na kuko. Naging kulay lila ang dila at humaba na rin ito na animoy dila ng ahas. Lumaki rin ng bahagya ang pangangatawan ng babae. Tumubo na rin ang 2 sungay nito at pinakauli, ang pagbuka ng mga malalapad na pakpak na kalintulad sa pakpak ng paniki. Hanggang sa bumulusok pataas itong si Milagros. Buwis buhay na ang gagawin ni Milagros. Mag-isa niyang lalabanan ang isang angkan ng mga bangkilan. Makalipas ang halos kalahating oras, ay natanaw na nito
ang lugar ng kanyang angkan. Nasipat niyang nagkukumpulan ito sa gitna ng mga kabahayan. Marahil pinag-uusapan ng mga ito ang pambibiktima sa gabing iyon. Hanggang sa nasilayan niya ang kanyang ina, nanumbalik sa kanya ang kalupitan nito. Imbis na mahabag ay puot ang namutawi kay Milagros para sa kanyang ina. Mula sa napakalaking buwan ay lumutang ang bangkilan na bumubulusok pababa. Nakita din naman agad ng mga aswang ang paparating na nilalang. Sa isang iglap ay naglaho ang mga ito at biglang lumutang sa harapan na mismo ng mga aswang. Sa isang bagwis ng kanyang pakpak ay tumilapon ang iilang aswang. Bukod sa mga bangkilan ay may iba pang uri ng mga aswang gaya ng abwak, asbo. Dinagit ni Milagros ang dalawang abwak na agad inihampas sa katawan ng malalaking puno. Nang lumapag itong si Milagros ay hinarap niya ang kanyang ina na nasa anyong tao pa. Ito ba talagang nais mo, Milagros? Ang kalabanin ang sarili mong angkan? Galit na wika ng kanyang ina. Inay, hindi po imposible na mamuhay tayo kasama ang mga tao at gagamitin ang ating kakayahan sa pagtulong sa kanila. Tugon dito ni Milagros. Ano? Nahihibang ka na talaga, Milagros. Ito ba ang napala mo sa pakikisama sa antingerong yon? Sambit pa ng kanyang ina. Kahit noon pa ay tutol si Milagros sa pagpaslang ng kanilang angkan sa mga tao upang gawin itong pagkain. Kaya lumaki itong si Milagros na pilit pinapakain ng laman loob ng tao. Subalit mariin niya itong tinututulan. Nang mamulat ito sa kamalayan, ay nakaramdam siya ng pag-aawa sa mga taong pinagmamalupitan ng kanyang angkan. Mas tumindi pa ang galit sa ina nang masaksihan ito ang pagpaslang mismo ng kanyang ina sa ama niyang gabunan. Ang ama lang kasi ni Milagros ang nakakaintindi sa kanya at labis naman itong ikinagalit ng kanyang ina. Dahil nga ay nakatakdang mamuno itong si Milagros sa angkan ng mga bangkilan. Dapat ay mabangis at wala itong awa sa mga mabababang uri na nilalang gaya ng tao. Samantala, walang kahihinatnan na maayos ang pakiusap ni Milagros sa kanyang ina. Kaya naman naghudyat ito ng isang laban. Kung ganyan kabaluktot ang isip mo, Milagros, mas mabuting mawala ka na lang sa mundo. Wala kang kwentang anak. Bulalas dito ng kanyang ina. Isa-isang nagpalit anyo ang mga aswang sa harapan ni Milagros. Pati na rin ang mga abwak at asbo na nanguna pa sa hanay. Umangil ito at naglalaway pa. Sa hudyat ng pinuno ay sumugod na ang mga ito. Habang ang mga bangkilan ay nanonood muna sa laban. Gamit lang ang pakpak ng albularya ay walang kahirap-hirap na tumilapon ang mga aswang. Batid ng kanyang ina ang lakas ng anak sa pakikipaglaban. Sayang ka, Milagros. Sayang ka. Wika ng ina niya sa kanyang sarili. Patuloy sa pagsugod ang mga aswang sa kanya. Labis itong nasasaktan dahil
Usal mismo sa kanan ang tinigal po ni Milagros dito. Kung saan, laking gulat na lang ng mga bangkilan kung papaano niya nagawa ang banggitin ng usal ng kanan sa kabila sa anyo bilang isang aswang na bangkilan. Hindi may tatago ng mga ito ang pag-aalangan na sumugod sa itinakdang supremo na gamit ay usal sa kanan. Imposible to. Papaano to nangyari? Pagtataka dito ng pinuno. Bukod sa lakas, iyan ang dahilan kung bakit hindi namin matalo-talo itong si Milagros. Sambit naman dito ni Minerva. Ubos na ang mga abwak habang iilan na lamang ang natitira sa mga asbo. Sumenyas ang pinuno sa iilang bangkilan. Nasugurin na nila itong si Milagros. Sabay-sabay naman ang 5 bangkilan na sumugod sa kanya. Inilabas naman ni Milagros ang kanyang itak. Sa pagtama nito sa tagiliran ng bangkilan ay agad umusok at nagdulot ng matinding sugat. Ang itak pala ay gawa sa purong pilak. Napaatras ang iba pang bangkilan habang umatungal naman ang isa na natamaan ito. Pinaghandaan talaga ni Milagros ang kanyang pagsugod. Sige, lapit. Wika ni Milagros sa kanyang sarili. Talagang papatayin mo kami, Milagros. Sigaw dito ng kanyang ina. Kung ito lang ang tanging paraan upang matigil kayo, mas mabuti pang magkamatayan na tayong lahat. Sambit dito ng albularyang aswang. Sumugod na sina Minerva at Alicia. Subalit, labis naman ang pag-iwas nito sa itak ni Milagros. Hindi rin matatawaran ang lakas at galing ni Minerva sa labanan dahil mas sanay ito kumpara kay Milagros. Sa lakas lang sila nagkakatalo dahil mas malakas pa rin ang pinagsamang dugo ng gabunan at bangkilan na meron si Milagros. Dagdag pa ang mga usal sa kanan na pinapakawalan ng albularya. Sa katunayan, naapektuhan naman talaga itong si Milagros sa usal ng kanan. Ngunit mahabang panahon niya na rin itong pinag-aralan kaya naman kahit papaano ay nalalabanan niya ito. Ang Panginoon ang nasa isipan ni Milagros sa mga sandaling iyon. Tila may harang ang nakapalibot sa albularya, kaya kahit isa ay walang nakakatama kay Milagros. Animoy bumabangga lamang sila sa isang pader. Kaya ang mga tiyahin ni Milagros ay kumilos na rin. Nag-usal na ang mga ito ng pangontra hanggang sa nararamdaman na ni Milagros ang panghina ng kanyang depensa. Pero pinaghandaan na rin ito ni Milagros. Sa muling pagsugod ni Alicia ay nahawakan niya ito. Alicia, alalahanin mo, minsan na rin kitang naging kakampi. Mahinang wika ni Milagros at imbes na saksakin niya ito ay pinakawalan na lamang niya. Hindi pa rin talaga maalis kay Milagros na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang aswang. Bumakas naman sa mukha ni Alicia ang lungkot at pag-aalala, ngunit hindi niya dapat sawayin ang utos ng Supremo. Sa pagkawala ng depensa ni Milagros ay agad sinunggaban siya ni Minerva, dahilan na nakalmot ito sa balikat. Napangisi naman itong si Minerva at muling sumugod pa.
Laking gulat na lamang ni Minerva dahil biglang nawala itong si Milagros at lumitaw ito sa kanyang likuran. "Minerva, patawad." Wika ni Milagros sabay tarak ng itak, sa tagiliran sabay diin at hiwa. Natigilan itong si Minerva dahil halos nahati na ang katawan nito. Napaluhod ang bangkilan at sumusuka ito ng isang dugo. Sumigaw naman ang ina nito na agad sumugod kay Milagros. Mula sa likuran ay sinalubong niya ito ng itak at tumarak mismo sa noo ng kanyang tiyahin. Kasunod nito ay ang pagtaga sa leeg na agad pumutol sa ulo ng babaeng bangkilan. Nagulat ang lahat sa bilis ng pangyayari. Hinarap ni Milagros itong si Alicia na agad namang umatras sa laban. "Alicia, anong ginagawa mo? Lumaban ka." Galit na sigaw dito ng pinuno. Mangiyak-ngiyak na itong si Alicia dahil alam niya na wala itong laban kay Milagros. "Alicia, tumakas ka na." Sambit dito ni Milagros. Umatras ang pinsan at lumipad ito palayo. Labis naman itong ikinagalit ng pinuno. Lumapit si Milagros kay Minerva na nakadapa na sa lupa at naghihingalo na. "Binigyan na kita ng pagkakataon, Minerva. Subalit, nagmatigas ka pa din." Wika dito. Sumunod na rin ang pinuno at mabilis naman na pinulot ni Milagros itong si Minerva at inihagi sa paparating na pinuno. Hinawakan ng pinuno ang ulo ni Minerva at nagwika ito. "Kahit kailan, wala ka talagang silbi." Agad binunot ng pinuno ang ulo ni Minerva at humiwalay ito sa katawan, dahilan sa tuluyang pagkamatay nito. Nagulat naman ang iba pang bangkilan sa kanilang nakita. "Kayong lahat, sasapitin niyo ang sinapit ng walang kwentang si Minerva. Manang-mana sa kanyang ina." Sambulat dito ng pinuno. "At ikaw, walang kwentang anak, kaya kitang palitan." Dagdag pa ng pinuno. "Inay, patawarin mo ko. Wala ka ng pag-asa." Sambit dito ni Milagros at tumingala ito sa langit. Sa pagtingala ni Milagros ay sinamantala naman ito ng pinuno upang suguri ng mabilisan ang kanyang anak. Napangisi na lamang ang pinuno dahil nahawakan ito sa leeg itong si Milagros. Subalit, dahan-dahan naman na napapatingin sa dibdib ang pinuno. Tumarak sa dibdib nito ang isang bagakay na nakatarak sa dibdib na hugis krus. Napaatras ito at nanlaki na lamang ang mga mata. Habang umaatras ang pinuno, ay marahan naman itong sinundan ni Milagros. Napaluha na ang anak habang nasisilayan ang kanyang ina na labis dinaing ang bagakay sa dibdib nito. Akmang bubunutin na ito ng pinuno ngunit sinambit ni Milagros. "Ang dasal sa ama namin ng paulit-ulit." Tinakpan ng pinuno ang kanyang tenga na animoy labis itong ikinabingi nang marinig ang dasal na iyon. "Tama na, Milagros.
Paano mo nagawa na sumamba sa mortal nating kaaway? Sambit dito ng kanyang ina. Napapatikluhod na ang pinuno hanggang sa inundayan na ito ni Milagros ng taga. Sa bawat pagtaga ng albularya ay katumbas naman ito ang gabutil na luha. Napakasakit para sa isang anak na paslangin ang sariling ina. Pero ito lamang ang tanging paraan upang tuluyan ng matigil ang kasamaan nito. Inay, ayaw na kitang pahirapan pa. Patawad. Huling salita na narinig ng pinuno. Agad isinaksak ni Milagros ang itak sa kabilang dibdib ng kanyang ina na tumagos sa likuran nito. At hinayaan niya ang itak na nakabaon na naging dahilan sa pag-usok ng pinuno at umangil ito ng napakalakas. Gulat at hindi na lumaban pa ang ibabang bangkilan dahil sa takot nila kay Milagros. Ilang minuto pa ang lumipas ay naglihab na ang pinuno at tuluyan na itong natupok ng apoy. Kayong mga natira, kung nais ninyong matulad sa inyong pinuno, sige sugod. Matapang na wika dito ni Milagros. Nagtinginan ang mga bangkilan sa isa't isa hanggang sa may isang lumipad paalis sa lugar at nagsunuran na rin ang iilang aswang. Lumuhod sa lupa habang humiiyak itong si Milagros habang tinitingnan niya ang kanyang ina na natutupok ng apoy. Sa labis na silakbo ng damdamin, sumigaw na lamang ng malakas ang albularyang aswang. Nang marinig ito ng mga tumatakas na bangkilan, ay nagdulot ito ng matinding kilabot sa kanilang katawan. Samantala, nasa labas naman ng bahay itong si Maeng at nagkakape. Batid niya ang kapayapaan ng gabi. Hindi ito sanay dahil sa tuwing kabilugan ng buwan ay may mga nagpaparamdam na mga aswang sa paligid at sumusubog na atakihin ang antingero. Napatitig na lamang siya sa ganda at laki ng buwan hanggang sa may nasipat siya na animoy napakalaking paniki na pumagitna sa buwan at patungo ito sa kanyang direksyon. Napabunot na sa kanyang itak ang antingero hanggang sa bumulusok ito pababa at lumapag sa kanyang bakuran. Nang masipat niya na si Milagros, ay agad niyang ibinaba ang kanyang depensa. Nakaupo sa lupa ang bangkilan na umiiyak. Inalam naman agad ni Maeng kung ano ang nangyari dito at inilahad na ni Milagros na pinaslang niya ang kanyang sariling ina, ang supremo ng kanilang angkan. Laking gulat naman ni Maeng dahil sumabak pala sa digmaan itong si Milagros na mag-isa. Sa sandaling iyon ay ang unang beses na nasilayan ni Maeng itong si Milagros na nasa anyong aswang. Medyo ilang ang antingero sa dalawang sungay nito. Nais na sana niya na magbagong anyo ang babae. Kaya lang naghihinagpis pa ito at patuloy sa pag-iyak. Sanay naman itong si Maeng na makakita ng aswang pero ang isang aswang na malungkot at umiiyak ay napakabago sa kanyang mga mata. Nag-abiso na lamang itong si Maeng
na kukuha ng isang kape. At sa kanyang pagbalik ay nakaupo na ang babae at nasaan yung tao na ito. Nakahinga naman ng maluwag ang antingero sa normal na anyo ng kanyang kaibigan. Kinabukasan ay sariwa pa rin sa diwa ni Milagros ang pangyayari. Pero sa kabila ng lahat ay tila may malaking tinik sa dibdib na nabunot. Ang araw-araw na pangamba ay tuluyan ng naglaho. Pilit naman inalala ni Milagros ang masasayang sandali kasama ang ina nito, subalit wala talagang naaalala ang albularya. Puro kalupitan at nakatuon sa pagpapalakas ng kapangyarihan ang inaatupag ng kanyang ina. Sa araw ding iyon ay nagtungo ulit sa simbahan ang bangkilan upang magpasalamat sa Diyos Ama dahil natupad nito ang kahilingan na magtagumpay sa tatahaking digmaan. Lumipas ang ilang araw. Balik normal ang buhay ni Milagros. Patuloy pa rin ito sa pagtanggap ng mga pasyente. Dito na naging gawi ni Milagros na labanan ng pisikalan ang mga mambabarang at mangkukulam. At katulad pa rin ng dati, nagbibigay muna siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi man kapani-paniwala, naging deboto si Milagros sa Birheng Maria. Tinitingala niya ito bilang ina. Isang ina na kahit minsan ay hindi niya naranasan sa tunay na ina. Isang albularya na deboto ng simbahan ang alam ng lahat tungkol kay Milagros. Sa katunayan, may mga figura pa ng santo sa loob ng bahay si Milagros. Napapangiti na lamang si Maeng sa tuwing nagagawi siya sa bahay ng kaibigan. Si Milagros na isang albularya sa umaga at isang bangkilan pagsapit ng gabi. Subalit, hindi talaga naikukubli ni Milagros ang tunay na pagkatao sa tuwing nakakasalubong ito ng mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Mga kabaryo, ang kwento ni Milagros ay nagpapaalala sa atin na kahit ikaw pa ang pinakamasamang nilalang sa mundo, kapag ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, ay tatanggapin ka pa rin at patatawarin. Dahil ang amang may likha ay mahal tayong lahat na nandito sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lang ang kwento natin mga kabaryo. Naway meron kayong natutunan at napulot na aral sa kwento ni Milagros. Muli, ako ang inyong lingkod, ang Kwentong Baryo.